pa yung agit. Nakakaya at natuto na. Nagkakaisa kaya di na matuto pa. Hanggang kalakas ang Pinas kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya. Buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa Healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Oh, yan. Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon sa lahat ng aking mga kababayan. Ito na naman po ang inyong konsehal Arman Murillo Palma, also known as Organic Man, dito sa Usapan with Organic Man. Kumusta po kayo? Kumusta po ang aking mga kababayan sa 55 Barangay ng Santa Cruz? Ano po? At mula sa 55 Barangay po ay kumusta po ang lahat ng ating mga listeners, ang ating mga taga-subaybay? Kumusta po ang ating mga kababayan, ang ating pong mga bagong halal na opisyales ng barangay? Kumusta po kayo? At nandito na naman po ang inyong konsihal Organic Man upang sa gayon po ay maghatid ng mga masasayang balitaktakan at balita mula po sa iba't ibang sulok ng bansa, especially po siyempre ay mga balita or current event dito po sa ating bayan ng Santa Cruz. Kumusta po ang ating mga kaibigan dyan po sa palengke, sa ating public market? At kumusta rin po ang lahat ng mga magtitinda sa wet market, sa dry market, sa magtitinda po ng lahat po ng mga produkto po, aking mga kaibigan. Kumusta rin po ang ating mga tricycle driver na nagbabiyahe po ngayon. Ano po? At ganoon din po ang mga jeepney driver na nabiyahe din po ngayon mula Santa Cruz and vice versa kung saan man sila pupunta. At yan pong ating mga kaibigan dyan po sa mga tricycle driver na nagugulumihanan kanina, na nalapit po sa akin kanina ang iba at nagatanong at medyo naguguluhan lang po sa mga pilahan dahil po nagkaroon po nga ng pagsasara ng ibang mga kalye dito po sa atin. Ito po naman ay na-topic at ito naman po ay napag-usapan, although unang araw po yata kanina at na medyo nagawa na po tayo ang mga ating gumagawa ng plaza or ang ating para sa dito po sa ating gaganaping Kapaskuhan ay medyo nalilito pa lang po kanina. Bukas po yan, maaari pong perfect na po yan at nandiyan naman po ang ating mga traffic enforcer at ang ating mga kapulisan upang sa gayon ay masaayos po nating maigi ang ating pong mga pilahan. Ano po? Ingat-ingat po sa lahat na nagbabiyahe ngayon, lalo na po yung mga nagamotor. Ano po? Ay talaga naman. At dyan po sa Tamayo, Tawiran hanggang Tagum, Alobo area na yan, magaganda po na yung karsada dyan ngayon. Ano po? Ay lagi pong nahagibis ang mga kwan, ano po, ang mga nag-motorsiklo. At ako po ay natatakot sapagkat yung ibang mabibilis ay parang napansin ko karamihan pa dyan ay mga estudyante. Kaya po yung mga magulang na ang anak ay may mga motorsiklo, pagpayuan po natin na sila po ay magdahan-dahan sa kanilang pagpapatakbo upang sa gayon ay maiwasan po ang mga aksidente sa daan. Ano po? At kumusta po ang lahat po ng mga empleyado dyan po sa munisipyo? Sa pangunguna ng ating Mayor Marisa Red Martinez, Vice Mayor Babs Rico Hermoso Manuel, ang ating mga konsihales ng bayan, aking mga kasamang konsihales Sagani Rebilla,
Siyempre, ang inyong lingkod, Konsehal Arman Palma, Konsehal Crinesa Casey Constantino, Konsehal Rebo Joshua R. Red, Konsehal Macario Mar Perilla, Konsehal Emil Alvarez, Konsehal Joe Amerano Morales, at Konsehal Rustico Balatong Reynoso. Ganon din po si ating Pangulo Konsehal Felix Cudy, at si Konsehal Dolan Kirby Murillo, ang aking kamag-anak sa Murillo area. At ganoon din po ang mga staff ng ating Sangguniang Bayan, sa Secretariat at saka sa Sangguniang sa SB, diyan po sa mismong opisina, ang mga JO po diyan sa Sangguniang Bayan po mismo. Ano po? At siyempre, sabi ko kay Hansel kanina ay mag-tune in at abatiin ko kamo. Okay? Kumusta po kayo dyan? Kumusta? Nagmerienda na ba kamo? At kung hindi pa kayo nagmerienda, ay anong oras na? Bakit hindi pa kayo nagmerienda? Ano? Kanina po ay ikot-ikot po tayo dyan kanina at nabati po natin ang mga kumandidatong mga barangay officials, yung mga kumandidatong nanalo at kumandidatong hindi naman pinalad nanalo ay nakadaop ang palad po natin kanina dyan sa may COMELEC. At sila po ay nag-aayos ng kanilang mga dokumento na kailangan nilang ayusin right after o pagkatapos po ng eleksyon. Ano po? At kumusta na po kayong lahat dyan? Kumusta na po ang lahat po ng 55 barangay nga po na sinambit ko kanina? At ito pong nakaraan at kanina lang po nga pala ay tayo po ay naimbitahan sa isang pananghalian dyan po sa bayan ng Torrijos at kaarawan po ng ating mahal na Congressman Lord Alan J. Quinto Velasco. At tayo po kanina doon ay nagawi doon sa kanyang selebrasyon na ginanap po dyan naman sa Torrijos Stadium, na kung saan po ay talaga namang marami po ang mga nakita kong personalidad na nandoon po sa lugar na iyon. Ano po? At nandun po kanina ang mga bukal, nandun ang governor, nandun po ang mga may nakita ko mga vice mayor. Nandun po si vice mayor po natin, si Kuya Babs, Vice Mayor Babs Rico Hermoso Manuel. May mga ilang konsehales po ng mga bayan po ako nakita doon. At mga opisyal ng barangay bagong halal na mga opisyal ng barangay, Kagawad, Kapitan, SK Chairman, at mga SK Kagawad. Nakita rin po natin doon at ilang mga bisita. Nandun din po ang namataan ko rin po ang ating Bishop Maralit na silibra din po sa kaarawan ng ating mahal na Congressman Lord Alan J. Quinto Velasco. At kompleto po ang kanyang pamilya doon. Ito po ay napakapogi ng nasa screen. Kung nakikita nyo po, alam mo, yung bata-bata pa ako, Papa Dave, may hawig sa akin siya eh. Kaya lamang ay medyo tinamaan ng tipos yata yung aking ulo, ay naubos yung aking buhok. Ano po? So isa muli po, pagbati po sa ating pong Congressman Lord Alan J. Quinto Velasco. Manawa po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos at bigyan ng mahabang buhay at para makapagsilbi po ng matagal pa sa ating bayan, sa ating lalawigan at mapatuloy niya ang kanyang mga nasimulan, ang kanyang mga proyekto na kasalukuyan pong talaga ng mga pinakikinabangan ng mga Marinduqueño. Ano po? Kamusta po kayong lahat yan? Ano? At marami po tayong mga nabalita sa labas ng ating lalawigan. At I was so shocked just maybe 3 days ago. 3 days ago, I heard the news, nakarinig po tayo ng news na medyo may isang sinawing palad po tayo na isang kasamang
mamamahayag. Ano po ay considering consider po na ako po ay isa na rin sa mga namamahayag sapagkat ako ilagi dito sa programa ng radyo at television. Ano po? At kinukundi na po natin ang pagka-assassin or pagkapaslang o ano bang tawag sa Tagalog nito? Tambang or pagpamamaril ng isang broadcaster diyan po sa lugar sa Mindanao, ano? At talaga naman pong nang makita ko yung actual na pamamaril doon po sa studio mismo at live siya. So talaga naman pong on the spot I heard two gun shot at talaga namang nakita ko kung paano siya lumaylay at talaga namang nakakalungkot na patayin na, kinuwanan pa o inisnatchan pa. Ano po? At ito pong radio broadcaster na inasabi ko na taga Misamis Occidental ay walang iba po kundi ang radio broadcaster Juan Humalon, also known as Johnny Walker. Ano po? Johnny Walker known to his listener as DJ Johnny Walker. He was reading their greetings on air around 5:30 a.m. on Sunday when a man wearing cap walked inside the announcer's booth at binaril po siya. Talaga naman po at tinamaan, sigurong napanganga, binaril siya, tinamaan sa bibig, sa bunganga. At ang malupit dito po, ginrab pa o inisnatch pa niya ang gold necklace ng biktima. Ito pong ganitong klaseng gawain ay ating pong kinukundina. Ang broadcaster po ay yan naman po ay wala pong ibang ginawa kundi magbigay lamang na tinatawag nga po doon sa ibang station na pawang katotohanan, pawang totoo lamang o parehas na balita. Pero siguro po may nasagasaan ay ito po ay kinukundina po natin. Ano po? At ayaw po natin na maulit pong muli ito. Ano po? At dito nga po sa pangyayaring ito, ang Malacanang, base po sa Stone TV Philippines, ay ang Malacanang Media Security Task Force is offering 100,000 pesos reward for the information leading to the arrest of those responsible for the murder of Misamis Occidental radioman Juan Johnny Walker Humalon, who was shot while hosting his radio program at his home in Calamba on November 5. So nakakalungkot po itong sitwasyon po na ito. Ano po? At may cartographic sketches na pong naibigay ang gunman. Makikita nyo po yan sa mga social media at sa mga news. Medyo maitim na lalaki na medyo pangahin. Ano? At nawa ay mahuli na po ito. Actually, palagay ko, this is look like masabi ko lang po ay ito'y parang mga gun for hire na mga yung mga estilo nila base sa dami na rin ang napapanood natin sa TV ay napakagaling at for sure na trauma yung batang kanyang estudyante na natutukan din ng baril do sa labas Wow. So nakakalungkot po yung ganito, yung ganitong sitwasyon, Kaya ang taga Misamis Occidental po ay at ang lahat na nakakakilala sa kanya, ganun din po ang mga estudyante po diyan sa iba't ibang mga UP sa iba't ibang lugar, lalo na po yung mga campus journalists holds a picket at UP Diliman in Quezon City Hall for justice for the slain of broadcaster Juan Johnny Walker Humalon on Tuesday. Grabe, ito po ay instant na matay, Instant na matay. Nasabi nga po sa Film Star, Humalon, 57 years old, died instantly from 2 gunshot to the face. Sa mukha siya tinamaan. The Calamba Municipal Station reported to the Brigadier General Ricardo Layog Jr., Director of the Police Regional Office 10 in Cagayan de Oro.
City. At dito sa Cagayan de Oro po ay nandyan din po ang ating kababayan at siya po ang City Director dyan. Bigyan lang po natin ng pagpupugay ang ating kaibigan, ang aking opisyal nung panahon namin na kami nasa military training pa, si Police Colonel Aaron Mandia. Siya po ang Director ng Cagayan de Oro City. Nakakalungkot ito. At atin pong muli kinukundina yung ganitong klase ng gawain dahil ito po ay hindi makatarungan, ito po ay hindi makatao, kundi ito ay sorry but siguro sa bigat ng dibdib ko, ito po ay makahayop at hindi makataong gawain. So, muli ay ating kinukundina at may the soul of this radio anchor ay mapunta sa langit. May you rest in peace, brother. At siyempre, condolence, pakikiramay po sa lahat ng pamilya na naiwanan po ni Johnny Walker. Okay? Napakarami ko nang na-encounter na mga ganitong nakita na mga ganito sa television at sa totoo lang ay medyo masasabi nating hindi makatao po yung ganito. Mabuti na lamang po at dito sa atin sa talagang sa lalawigan ng Marinduque ay talaga namang peaceful. At masasabi kong napakaganda isang lugar, isang probinsya na talagang pinapangarap ng mga tao ang lugar na ganito na napaka-peaceful. Wala po tayong mga taong labas na tinatawag o yung mga leftist natin. Wala po tayong mga ganyang klaseng mga tao. At kung meron man, ay very kwan lang po yan. Very few siguro. At kung meron man po ay natuturugan kaagad po ng mga kababayan. Ang magandang lang po dito sa Marinduque, pagka meron pong hindi kilala na mga personalidad ay automatic nagtatanong sino yan. At tinatanong at pinararating kaagad sa mga barangay official at ang mga barangay official ay pinaparating din kaagad sa mga kapulisan kaya hindi po nadami yung mga ganyan. At dito po may nabalitaan akong some pero very few at napakadalang pa sa putok po ng buho kumbaga yung ganyang mga pangyayari. At dito lang po ang laging laman ng news ay nag-slide ng motor, excited dahil magaganda na ang kalsada, ay kaya po lagi po nating paalaala ay dapat po ay umattend po ang lalo na yung mga bagong driver o gusto mag-drive ng TDC o Theoretical Driving Course upang sa gayon ay makakuha kayo ng tamang proseso o tamang pagmamaneho. Hindi po ibig sabihin na maalam ka na mag-drive ng motor, etc. ay magaling ka na. At iyon na ang kalsada. Dapat alam natin ang ating alituntunin. You must know how to drive defensively. At dapat po ay ganon. Hindi lang yung basta makapagpaandar ng motorsiklo o mga four-wheel drive ay hanggang doon na lamang. Lagi nating iisipin, pag may hawak ka ng manibela, ikaw mismo ay nakalagay sa alanganin at lalong-lalo na yung mga nadaan sa kalsada o mga taong nasa kalsada. Kung ikaw ay hindi marunong gumamit ng kalsada at marunong pala ang magmaneho, ay delikado ang ating mga kababayan sa ganyang mga klase ng driver. So, with that, commercial po muna tayo at maya-maya po ay babalik po ang ating programa, The Usapan with Organic Man. Magandang araw po sa inyong lahat. Hayaan niyo pong magpakilala po ako sa inyo. Ako po si Attorney Hani Sipin, Chief of Staff po ni Congressman Lord Alan Velasco. 9 years ko na rin siyang katrabaho, pero hindi ko po makakalimutan nung nagsisimula pa lang ako sa kanya. Meron pong isang nanay na pumunta sa aming opisina sa Batasang Pambansa. Hiyang-hiya po si nanay kasi sabi niya hindi naman siya makabelasco. Pero wala na siyang ibang matakbuhan dahil gipit na gipit siya at nangangailangan ng tulong para mapaoperahan ang kanyang apo sa Philippine Children's Hospital. Nang isang guni ko po kay Kong Lord kung pwede ba naming matulungan yung nanay.
pero napakalaking halaga ang kinakailangan. Sabi niya, sige honey, ibigay natin kay nanay yung buong amount para mapa-operahan sa utak kayong apo niya sa Philippine Children's Hospital. Tinawag ko si nanay. Nung sinabi ko sa kanya, natutulungan siya ni Kong Lord para ipa-opera yung kanyang apo, talagang umiyak si nanay dahil hiyang-hiya siya, dahil nagpapasalamat siya, dahil hindi siya makapaniwala na sa wakas, mapapa-operahan niya yung apo niya. Para isang nagtitinda sa palengke, mahirap pong magawa yon, yung ganong amount ma-erase mo. Pero dahil dito, sa tulong ni Congressman Lord, mangyayari na. Paglingon ko po kay Kong Lord, umiiyak din siya eh. Sabi ko kay Kong Lord, Sir, bakit naisip mo po na ibigay yung buong tulong kay nanay kahit abonado ka dyan? Sabi niya, honey, paano natin tutulungan yung tao kung magbibigay ka lang ng maliit na halaga? Kailangan pag tumulong ka sa tao, kompleto, para magkaroon ng pagbabago sa kanya. Para mapagamot niya yung apo niya. At naisip ko nung araw na yon, eto ang leader na magandang sundan ko. At hindi ako nagsisisi dahil marami pang pagkakataon na napatunayan ng boss ko na nasa tamang lugar ang puso niya. Kaya ngayon sa iyong kaarawan, boss, ipagdadasal ko, good health, more power, at sana humaba pa po ang panahon ng ating pagsasama at pagsiservisyo sa mga taong pinakamamahal mo dito sa Marinduque. Happy birthday, Kong Lord! O yan, at nagbabalik na naman po tayo. Ito po ang programang Usapan with Organic Man. Ito po ang inyong konsehal Organic Palma, Organic Man Palma o Arman Murillo Palma. Kumusta po kayo? At sa mga hindi pa po dinig po kanina, ito po ang every Thursday na programa ko, ang Usapan with Organic Man, at mag-tune in po kayo. Kaya last week po ay nag-usap po kami na alas 3 po ang ating programa. Ay pero nagbago na naman po ating mga kabayan sapagkat hindi po baya maiwasan bilang isang bilang isang opisyal ng bayan po kuminsan o opisyal ng ating public officer ay kuminsan po ay may mga ganitong klaseng imbitasyon na hindi po natin talaga maiwasan. Ano po, kaya ang aking po pangumanhin sa lahat po ng aking mga listener o taga-subaybay. At inabati ko nga pala muna ang aking kaibigan diyan sa Banugbog. Ano po ang ating kaibigan na gustong-gusto rin makita ni Papa Dave, si Ariel Pibidal. Ay talaga namang Ariel, diyan sa Banugbog ay talagang namimiss ko na talaga kayo diyan. I-regards mo ako kay nanay at saka kay tatay. At siguro one time kaming dalawa ni Papa Dave ang mapasyal diyan. At pero hindi ko naasabihin kung kailan at ako'y agahanda mo na naman ng niyobak at saka sumahan. So, sa lahat po ng nakikinig po dyan, ito ay talaga po naman maraming salamat po. At ang programa po lagi po na ito, at ang programa po na ito ay lagi po nating tandaan na ito, ang programang ito is brought to you by, Agila Kape. Astig na kape. Ito po ay naikwento ko po naman dyan sa aking kaklase, dyan sa engineering, si Sir Manny Pilobelio. Sabi ko, ito yung usapan lang naman po. Ito yung napapag-usapan lang. Tayo naman po bilang isang konsihal, ay pagod tayo lagi. Pero talagang pag-uwi ng bahay at ikaw ay may partner nor asawa, ay talaga naman kuminsan ay hindi mo na, ang kailangan mo na lang ay kuminsan ay kailangan ay matulong na lang ang pag-uwi. Ay kaya lang talaga namang, wow! Sa lahat po nakikinig, lalo na po yan si Kuya Rickson Rios. Ay, kanina ay ako inahirita na kaagad ng sample. Sabi ko, hindi natalab pagka libre. At talagang sulit ang ating pag-uwi sa Cavite sapagkat unang-una ay malakas ang ating resistensya. Nakabiling ko ang aking mga anak at asawa. Nakadate ko ang aking pamilya na matagal-tagal nang hindi na uulit yung aming pagdidate.
Alam niyo po, pagka kami po ay nag-date, pag nandun ako sa bahay, kuminsan ng aking mga anak ay bigla nagayaya, tara daddy sa Tagaytay, tara sa Quezon City, tara sa Alabang, etc. Ay siyempre nagkaroon po ng limitasyon o ng limitahan po yan simula po nung tayo ay naging opisyal ng ating bayan sapagkat yung mga bagay na yon pinanghingi ko na ng dispensa at pinalam ko na rin sa aking pamilya na hindi na lang kayo ang pamilya ko kundi ang pamilya ko ay buong Santa Cruz na. Ano? At balikan po natin yung astig na kape, ang Aguila Coffee. Sa lahat po ng 50 anyos pataas dyan, ay talaga namang, at pati si Tito Boy ay napakinggan din pala ito ni Tita Boy nung nakaraan sa aking, nung nakaraang programa ko. Ay talaga naman ito, pag ininom mo po itong Aguila Kape, ay talaga namang napakaginhawa ng iyong gising kinabukasan, nakangiti ang iyong asawa, nakangiti kayong dalawa, at paghabang nagkakape, ay sigurado akong magkatinginan lamang kayo ay malalagkit pa. Ay, yahoo! At dito po ay napansin ko lang talaga, Papa Dave, at hindi ko naman ikaw dapat paalalahanan nito sapagkat ikay bata pa, ano? Ay talaga namang sa edad 50 pataas ay ito ay para kang ikay 22 anyos pa lamang at parang ikay dalusaping kung pumalo ay talagang pilay patay lagi. Ay, yun! Ay talaga namang dahil kwento ko rin po kanina kay Konsihal Mar Perilla, talaga namang sabi ni paring Mar Perilla, ni Konsihal Mar Perilla, atikman, atry, hala, ay talaga namang, so lahat po ng mga 50 anyos o even 40 years old pataas na hindi na po masyado ang maligaya ang kanilang gawin ni Mrs. ay ba, you must try the Aguila Kape, ang astig na kape. Ito ay pag-aari, siyempre, ng ating kaibigan na si Kuya Angel Lito o si Kuya Angel Quintana. Ay talaga namang kahapon ay nagkaroon kami ng usapin regarding dyan. At talaga namang sabi ko, Papa Dave, ay kailangan ko nang magdala sa Marinduque. At nung makaluma pa lamang ay sabi ko, ipadala na dito sa Cavite sapagkat nandun ako sa Cavite. Ang nagyari po ay nagkaroon kami ng miscommunication ni Kuya Angelito sapagkat mentras sa Marinduque ipadala ay hala na ipadala ay sa Cavite. Bah, parang maganda itong tugtog po natin. Ano kaya kung jumbo hotdog ang Okay, talaga naman po at ito pong Aguila Kape, astig na kape. Sigurado ako, nagkape ka na! Ha! Nakangiti ka pagkagising sa umaga. Ay, alastek. So, ito po ay magiging available po anytime by next week. At nagulat nga po ako at ang aking kuya Pres Angelito Quintana, ang sabi po niya sa akin, ay talaga naman, Kuya! Money back guarantee. Aba, money back guarantee pa. Ibig sabihin, ibig sabihin, pagka bumayag ang isang supplier o ang producer, ang manufacturer ng ganito, ay sigurado ako very effective. At hindi ko na po sabihin sa inyo, yung eksaktong nangyari nung 3 araw ako sa Cavite at nangyari lang po, tuwing umaga, ay talagang maganda ang ngiti naming mag-asama. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ayan, at pagka ikaw po talaga ay nakainom ng ganitong coffee, ay para kang talaga mag-aalmusal ng jumbo hotdog. Ayan, at bago po natin dire-diretsuhin yan, at yan nga po, ano po, ang wag kayong mag-alala sa lahat po ng umorder na hindi po aabutin ng aking pinapadala dito, relax ka lang sapagkat ang supply ni Kuya Pres Angelito ay marami po yan. Don't worry. At sa halagang safe na safe ito, Papa Dave, wag mo pang atry ito ha. At ito kibata-bata pa. Safe na safe ito. At ito ay organic. Yan ang maganda dyan. Naikunik ko pa rin sa akin. Ito ay safe sapagkat ito ay organic. Ano po? Bago po ako magdire-diretso, ay may nagapabati po sa atin dyan. Ano?
sa Barangay Matalaba. Aba, nakikinig pala si Daisybel. Daisybel ba ito? Daisybel Pernia. Aba, Daisybel Pernia, Ineng, kumusta ka? Diyan sa Barangay Matalaba, si Annalyn Montalban. Aba, ang alam ko si Annalyn ay taga Rizal dahil Montalban, pero taga Matalaba pala. Forever and Ever Prado. Ever Prado, magandang hapon. Si Nerlin Rioveros at si Tonton Pernia ay nakikinig dyan sa Barangay Matalaba. Ayan, talaga naman. At sa Barangay Alobo naman ay nakikinig din po si Patricia Di Belen. Parang ito'y nabati ko nung isang linggo. Ano? Si Patricia Di Belen, Lino Pondivida. Aba, si Lino ay nandoon. Ano? Si Mary Joy Almonte. Si J.R. Di Belen, si Ashley Nicole Di Belen, dyan naman po sa Barangay Alobo. At nako, talaga namang mukhang sa ganda ng mga music na ginagawa ng ating DJ Papa Dave ay talaga naman masigurado akong kayo ay napapaindak dyan. Ano po? At hello din pala sa aking mga kaklase dyan sa St. Joseph Academy nung panahon namin. Alam nyo po, hindi nakakaalam. Dyan po ako sa nag-elementary, nag-kinder ay sa Tawiran, nag-elementary ay sa Tawiran, nag-St. Joseph po ako ng isang taon, St. Joseph Academy, bago po ako lumipat ng Pulo National High School. At dyan po ay nakikinig din po ang ilang kong mga kabatch dyan po sa iba't ibang lugar na po ngayon. May nasa abroad, meron pong nasa Maynila, meron pong nasa Cavite, meron din po dyan dito sa Marinduque, particular sa bayan ng Santa Cruz. Pero hiwa-hiwalay na, no? Marami na rin. At nagkahiwa-hiwalay man, pero mabuti na lang at may social media. At siguradong nagkakaabutan pa rin kami ng ating mga kumustahan. Kaya sa mga kaibigan ko, mga kaklase ko dyan sa St. Joseph dati, si Paring Boyong Kimora, dyan sa Masagisi. Marami baga ang huli. Nakakailang simbada na kaya. At nandiyan rin po si classmate James Perhis. At siyempre, ang aking kaibigan at ang aking kumpare at ang aking kaklase, si Mr. Rodolph King ng Barangay na po. Aba, imagine mo, si Yopronyo Rasa o si Ponyong Rasa, si Roderick Rihano, sino pa? Nelson Pereda, Roel Moreno, at marami pa pong ibang mga kaklase ko na dyan. Si Angelito Paradero. At balita ko dito, iba't ibang propesyon ng aking mga kaklase. Ano po? At paalala ko na rin, aside sa aking pagbati sa aking mga kaklase sa St. Joseph Academy, aba, ay kailangan nyong matry ang Agila Kape. Dahil alam ko po, ang edad natin ay kuminsan ay natamlay na ang ating mga kalamnan. Ito ay isang magandang kape na kung saan pag ito ay ginamit mong kape na ito, sigurado akong kayo ni Mrs. ay happy-happy. Ay, nako. Sarap naman ng almusal, jumbo hotdog. Oh, yahoo! So, yan. At tune in po kayo. Share ko pala itong kuha na ito sa aking mga kaklase, ano? At happy birthday pala sa aking kaklase na si Roel Moreno. Roel Moreno, pare ko ay classmate. Happy birthday sa iyo at nawa ay dumami pa ang iyong kaarawan dahil iba rin po pag ikaw ay nag-birthday at laging may nabati po sa iyo, ano? At ako po ay natutuwa doon sa isang binasa ko, Papa Dave, ano? At sabi doon sa nabasa ko, grabing magsigarilyo, grabing mag-inom, hindi na nauwi ng bahay, lahat na lamang bisyo, tapos nag-birthday kinabukasan. Ang sabi niya, ang wish ko ay good health. Iyala! Ayos din naman yun ay ano. Ang wish daw niya ay good health, pero talaga naman kung bumanat ng sigarilyo ay hindi upos. At nagagalit pa pag isang lungnik ang naiinom. Tapos sabi niya ang mga kainuman niya, pare, happy birthday. I wish you good health. Ay sila ang araw-araw nag-ainom. Ay, magkakatoma. Talaga naman. At yan po, yung aking mga kaklase po dyan sa
St. Joseph Academy at talaga namang kayo ay aking binabati at nawa ay good health po sa lahat kay Kwan po, ano po? Kay classmate Ruel Moreno. Ano po? At asen ko sa kanila. At sabi ko dito, pakipanood ang live ko na ito sapagkat inabati ko kamong lahat. Ayan. O sa lahat po ng medyo nalalambot na po ang kinabukasan, ay pwede po itong gamitin. Ang kape na talaga namang napakasarap na. Astig na astig. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Para magpatalo, jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Ayan, at kayang-kaya pa ba natin ito? So, at babalik pa po tayo maya-maya lamang at tayo po ay magko-commercial muna. Maghahanap buhay muna muli. O yan, at, mga kaibigan, nandito na naman ang inyong konsehal organic man, si Arman Palma po. At talaga namang dito sa Usapan with Organic Man ay hindi lamang po ito balitaktakan, hindi na po ito balitaan, kundi ito po ay talaga kasiyahan. Nako talaga ay ito po ay kayong kailang kaabang-abang. Ano po? At nandito po ang sabihin ko na po yung aking abatiin ko lang po yung inasabi ko kanina para wala po akong mamiss, ano? At ayan, ang aking mga kaklase sa St. Joseph Academy, kanina baka may namiss ako eh, makakahiya naman. Ang aking kaklase na
teacher or professor dyan po sa Basat, si classmate Ramil Prieto Pareño. Classmate, get well soon. At si Lorena Del Mundo, also na Sweetheart. Ang aking seatmate, si Jocelyn Rihano Abuel. At nandiyan ang ating ang tinig ng bayan na Macario Perilla. Ayan. At nariyan din po si Marites Ray Drio. Ang aking kaklase na poging-pogi hanggang sa kasalukuyan, Anthony Quisada Pimentel, Loida Paradero from Tawiran, Alvin Basco Pastoral lang Basagisi, Evangeline Pedilino, Piramo Pedilino ng Barangay Matalaba, Tawiran, ang classmate, kumpare Romel Portento, si Jane Alvarez Vidal, classmate from Taytay, Jason Valenzuela, classmate Gregorio Resilia, from Pantayen, Gregorio Palma Resilia ito. Classmate Ruel Rocha, classmate Julie Par Mendoza, classmate the birthday boy Ruel Moreno, classmate Rilly Ganaban, classmate Marisa Palomares, classmate Rita Villaruel, Del Rosario, si Boyong, ka-classmate Boyong Kimora, Alvin Pastoral, Annalisa Valdez, Angelito Paradero, Baby Ramos Ray, nakasalukuyan, alam ko ito si Matilde Ray kung hindi ako nagkakamali. Siya ngayon ay nasa Hong Kong. Alam mo yung Hong Kong? Nasa Hong Kong siya. At saka si Beltran Bizarra, kay classmate Beltran Bizarra, si Brenda Rioberos Amarillas, Cora Bizarra, Ellen Ray, Emeline De Leon, Ernesto Rodel, Eupronio Rasa, Gina Rivera. Uy, ito nga pala si Gina ay aming kaklase yan. At Gregorio Palma, James Perhis, Jocelyn Pisigan. Ito si Jocelyn Pisigan ay kaklase po namin na nasa Bacoor, Cavite na rin naninirahan. At si Jose Jeng Robles, Julie Julieta Rioberos Tariela, Lia Almadin Arienza, Maricel Portento na nasa Vietnam sa kasalukuyan. At Lorena Del Mundo, Lourdes Pariño Lising, Maria Lourdes Peña Rico Hermoso, Margie Ritardo o Margarita Del Mundo Ritardo Matetreya, Milo Robles Pedrigal, si Sir Milo, Delson DC Pereda, Rems Palomares, Ricky Rihano, Rodolph King, Romela Quintana, Rosie Pinuela, Teresita Piramo Rosas, Tess Paradero Bolar, at syempre ang inyong lingkod, Arman Palma. At yung kaklase pa namin dyan na isa, si Consuelo sa barangay Hagimit. Ayan, inabati po natin dyan. Inabati po nating lahat. At sa lahat po ng mga hindi po ko po nabati, bago po natin makalimutan ay pakikiramay po sa pamilya ni mas kilala ito as Erguhan Bilisi. Erguhan kita Bilisi. At ito po ay si Architect Lolong Rihano. Ang kanya pong di umano sa nabasa ko po ay kanyang kapatid o kamag-anak ay na pumanaw po at the age of 75. Ang message po dito ni Kalolong ay mawala ka man sa mundong ito, physically, Manong Lito o Julieto Montante Rihano, pero ang aming pagmamahal sa iyo at alaala ay kailanman hindi magalaho. Rest in peace, my brother o kapatid nga. Condolence po sa family Rihano, lalo na po kay Erguhan kita Bilisi, si Kalolong Rihano at ang kanyang pamilya. Rest in peace po kay Kuya Lito o Julieto Montante Rihano. Ayan, at kung may mga pabati pa tayo dyan, at meron pa bang mga pabati na nandyan po sa ating live?
talaga namang kayo po ay inabati po natin. Sabi po ng may-ari po ng Agila Cafe, pasikatin mong maigi dyan sa Marinduque. Ay na-translate ko lang sa salita natin. Marami tayong pag-uusapan, Kuya Konsi. Ayan, sabi po ni Kuya Angelito. At talaga naman. At ganun din po, inabati ko rin pala. Bati ako ng bati sa iba ay gaalasin ko na ay hindi ko pa inabati ang aking mahal na ina na nagaking talagang kamukhang kamukha ko siya. Mapungay na ang mata. Ay talaga namang very, anong tawag dito? Inabati permi ako niya, anong pugi mo anak? Ay ako naman naniniwala. At yung ating mga magulang ay lagi talagang yan ang pag hindi, napakakanta mo, napakapugi mo anak. Ay di siyempre ako naman naniniwala at hindi naman nagabubulan ng isang ina. Kahit rin hindi kaaya-aya ang mukha ng anak ay talagang abatiin kaya, anong ganda mo ba yan? O yung tagunya mo ay nalabas, mga ganon. Ay talaga naman. So, ang aking nanay Esther, dyan po sa Isla ng Pulo, nadyan po dyan at posibleng nakikinig ngayon ang aking mga kapatid, si Ate Clarissa Palma Lagula, ang aking ate Dulce Morillo Palma Intia, ang aking sumunod na kapatid ay siyempre ang nag-iisang kapre sa aming pamilya, kapre dahil siya ang pinakamatangkad, Angelito Lito Palma. Ayan. Tawagin niya na si Bulado noong panahon dahil malaking masyado ang katawan. Tapos ang aking kapatid sa Cavite, nakasalukuyan nakikinig din ngayon, Bernadette Badet Palma Ray. At ang aking kapatid na nasa Saudi Arabia, si Jeffrey Murillo Palma. At si aking kapatid na sa Maynila ay walang iba kundi si Arvin Murillo Palma. At ang aking kapatid dyan sa Pulo, ang nagmimagandang bunso. Nagmimaganda. Pag bunso daw, maganda talaga. Sabi ng mga bunso. Ayon. At kung nakikinig yung aking asawa, ay sasabihin na, makatama ka. Maganda ang mga bunso. At gawa ng asawa ko, ay bunso din ay. Si Alisa Murillo, Alisa Marie Murillo Palma Monteroso. Ayan na. At tayo po ay mga ilang minuto na lamang ay tayo magpapaalam na. At muli po ang aking pagbati at laging pagpapaalaala sa mga nagmamaneho. Ano po, kahapon po ay ako'y nasa Matalaba. Hindi kayo nakaparoon sa Matalaba at nagkaroon ng theoretical driving course doon at marami pong nakapasa. Ingkan nyo ko ang lahat ng kabataan o gustong magmaneho na umattend sa mga TDC. Theoretical driving course. Ako ay schedule ulit dyan sa District 5 at nagawa ko na ito sa isla. So may dalawa pang barangay dito, ang barangay Buyabod at ang barangay Manlibunan. Ano po, ay TDC po tayo dyan upang tayo ay marami pong matulungan pa na mga gustong matutong magmaneho. Ano? So, kung may binabati ko din po yung aking yung kapitan po diyan ng Barangay Pulo, ano po, ng Isla ng Pulo, si Kuya Piles Pernia, ano. At abatiin ko po ulit yung mga kapitan na nanalo, baka hindi po nakapakinig yung nung nakaraan yung iba, ay abatiin ko na rin po, ano po, at baka sabihin lang na hindi ko man lang sila inabati, ano. Pero parang nawala na dito sa listahan ko. Kaya ay wala na wari akong oras. May oras pa baga ako? Ilang minuto pa? Ha? May 6 minutes pa ako. So, at ako din ko lang ito. Pasadahan ko itong yung what do you call this? Yung mga nanalong mga kapitan, yung mga kagawad po ay hindi ko na po maiisa-isa pa at mahaba-haba. Ano po? Ang bagong kapitan po ng Alobo ay dati pa rin po, Venancio Pardilla. At ang angas po ay si Kapitan Samuel Rondera. Aturan po ay ang kapitan po dyan na bago ay si Kapitan Romeo Sahul. Sa bagong silang po ay si Loren Butchi Rosales, kapitan. Bagidbirin po ay si Kapitan Militon V. Rolye. Sa Baliis po ay si Armelo R. Rolyuque.
Sa Balogo po ay si Rinaldo M. Peregrin o si Kapitan Rene. Sa Banahaw po ay si Kapitan Emmanuel V. Dalumpienes. Sa Bangkuangan po ay ang aking kabats, ang aking kaututang dila, anong panahon ng kolehiyo kami, ay si Crisostomo si Rogelio. Sa Barangay Banugbog naman po ay si Kapitana Adelaida Rodil. Sa Biga po ay si Kapitan Esperjon R. Pidilino. Imagine mo, Esperjon, naisip ng magulang nila ito nung panahon ni Kuya Ojo. At sa Butilaw po ay dating Kapitan Enrique Rejano. Sa Buyabod po ay ang aking kamag-anak si Armando P. Paredes. At dating bayan naman po ay bagong Kapitan Rolando Perlas. Sa Barangay Dibilla po ay si Kapitan Bernardino Rico Hermoso. Sa Dolores po ay si Kapitan Jimmy Pizarra. Sa Hagimit naman po ay ang dating kapitan na halal din po sa kasalukuyan, si Kapitan Consuelo Pilinga. Sa Barangay Hupi po ay si Kapitan Christian Abiliana o si Kapitan Kano kung tawagin. Sa Ipil naman po ay dati pa rin po si Kapitan Galicano P. Plata. Sa Barangay Hulo po ay ang ating kaibigan si Kapitan Rosalie R. Ribadiniera. At sa Kaganhaw po ay si Kapitan Nestor Rabe. Nakita ko po ito kanina. Sa Barangay Kalangkang po ay ang dating Kapitan Wilson G. Palacio. Sa Kamandugan po ay si Kapitan Hilpar. Sa Kasili naman po ay si Kapitan Jaime M. Riblesa, si Kapitan Idol Trillanes. At sa Kinyaman po ay si dating Kapitan Augusto R. Sulweta. Sa Kapitanan Labo po ay dating Kapitan pa rin Mauro Pelaez. Sa Lamesa po ay si Kapitan Cesar Lastra Jr. Sa Landi po ay ang aking tukayo si Armando P. Pedregal. Sa Lapu-Lapu ay si Kapitan Ferdinand V. Ricafrente. Sa Libho po ay si Kapitan Bro Joel P. Bagyo. Si Kapitan Lipa po ay si Kapitan Virgilio P. Diluna. Sa Kapitan ng Lusok po ay si Kapitan Emma Buena. Sa Kabarangay Maharlika po ang aming kasama sa Sanggunian, Pangulo, Konsihal, Kapitan Felix QD. Sa Makulapnit naman po ay si Kapitan Iluminada Solueta. Sa Maniwaya po ay si Kapitana Annalisa Romasanta. Sa Manlibunan po ay si Kapitana Ronel Piricalde. Sa Masagisi po ay si Kapitan Nelson Fernandez. Sa Masalukot po ay si Kapitan Teodoro R. Ramos. Matalaba po ay si Kapitana Susan Palmero. Sa Mungpong ay si Kapitana Victoria Cirilano. Sa Morales po ay si Kapitan Kael Villarmino. Sa Napu po ay si Kapitan Emmy Emiliana A. Piña Florida. At sino pa? Piña Florida. Sa Pag-asa po ay si Kapitan Crescencio R. Reynes. Pantayin ay si Kapitan Freddy Quisada. Barangay Pulo ay si Kuya Pelis or Felix Pernia. Pulong Parang ay si Kapitan David G. Rocha. Punong po ay si Kapitan Romeo Perpinian. San Isidro, Kapitan Roberto Piña Verde. Sa San Isidro po ay dati po si Kapitan Porfirio Armanova. Sa Barangay Tagum po na namayapa naman po ang kanilang kapitan, si Kapitan Noli Miras. Sa Tamayo po ay si Kapitan Ben o Bibenso Di Rojo. Sa Tambangan po ay si Kapitan Bernardo Pastoral. Sa Tawiran ay Bienvenido P. Palma, pinsang buo ko ito. At sa Taytay, ang aking idol, si Kapitan Diomedes Kulot A. Rebilla. At yan po mga kaibigan, ang mga nagwagi na kapitan o ngayong manunungkulang mga kapitan, kasama ang kanyang mga kagawad. At ganun din po ang kanilang SK Chairman at SK Kagawad. So muli po, isang pagpupugay po sa aking mga kababayan sa bayan ng Santa Cruz, sa ating pong 55 barangay na nasa sakupan sa pamunuan po ng Sangguniang Bayan, pamunuan po ng ating bayan, headed by Mayora Marisa Red Martinez, Kuya Babs Manuel, Rico Hermoso Manuel, Vice Mayor at mga Sangguniang Bayan members. Ito po ang inyong konsihal Organic Man Palma, Arman Murillo Palma, dito po sa aking programang Usapan with Organic Man. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Aking bayan.
Mapalagi ang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? Ikomento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyan. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba'y telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installment sa mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pang negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Solid Regasco kahit saan, sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gas ko, kababayan manigurado. Regasco, oh oh. Regasco, oh oh. Love ko, Regasco! Regasco, oh oh.